Narito ang tunay na 5 tiklop na ministro na walang minsay maliban sa minsayang ministeryong tape ng Malakias 4 na naghihikayat sa atin na marinig ang tanging perpektong kalooban ng misteryo. Ngayon, narito ang liham ng pagsama-sama ng mga agila mula kay Brother Joseph Branham. Minamahal na mga mananampalataya sa perpektong pananampalataya, araw-araw tumitibok ng mataas ang ating mga puso sa matinding pag-asa. Kami ay naghihintay para sa oras na dumating ng kanyang malapit ng pagdating. Lahat ng takot ay nawala. Hindi na magtataka, tayo ba ang kanyang nobya? Ito ay nakaangkla sa ating mga puso tulad ng dati. Tayo ang kanyang nobya. Tayo ay nahuli sa isang makalangit na kapaligiran, nakikinig sa ministeryo ni Jesus Kristo na muling nagkatawang tao sa kanyang iglesia. Ang mensaheng ito ay lubos na pinagtibay ng salita ng Diyos na hindi ito maaaring maging isang tao. Ito ay kailangang Diyos na nagsasalita ng labi sa tainga sa kanyang nobya. Naniniwala kami na hindi isang tao ang nagsasalita sa amin sa mga tape na ito. Ito ay ang Diyos. Ang sinusubukan kong sabihin, huwag kailanmang mawawala ng iyong tiwala. Huwag hayang sabihin sa iyo ni Satanas ang masama tungkol sa akin. Kasi marami, ngunit pinapanatili mo ang tiwala na iyon, pagkat kung hindi mo gagawin, hindi ito mangyayari. Huwag tumingin sa akin bilang isang tao. Lalaki ako, puno ng pagkakamali. Ngunit tingnan kung ano ang sinasabi ko tungkol sa kanya. Ito ay siya. Siya na nga. Dapat may tiwala ka at maniwala sa sinasabi niya o hindi ito mangyari. Hindi natin tinitingnan ang propeta ng Diyos bilang isang tao, tulad ng iniisip ng marami. Tayo ay nasa likod ng tabing ng laman ng tao at ang nakikita at naririnig lang natin ay ang Diyos na nagsasalita sa pamagitan ng mga labi ng tao at may tiwala at paniniwala sa bawat salita. Iyan ang pahayag ni Jesus Kristo para sa ngayon. Ang maniwala na ito ay Diyos, hindi isang tao, ang nagsasalita sa mga tape. Kung nakaligtaan mo yon, aking kaibigan, napalampas mong minsay ng oras at hindi ka maaring maging nobya. Inilalagay ni Satanas ang kanyang interpretasyon doon at 99% ng panahon na sinipin niya ang minsay tulad ng ginawa niya kay Iba. Ngunit siya ay inutusan manatili sa salita. Kung ano ang sinabi sa kanya ni Adan at kung ano ang sinabi ng Diyos, hindi kung ano ang sinabi ng iba na ibig sabihin ito, dapat siyang manatili sa tinig ng Diyos. Ito ang pinakadakilang araw na malaman ng mundo, ang buhay ni Jesus Kristo na nabuhay at nagpahayag ng kanyang sarili sa buhay ng kanyang propeta ay nabubuhay na ngayon sa laman natin, ang kanyang nobya. Ginagawa natin ang eksaktong inuutos niya sa atin. Manatili sa salita sa pamagitan ng pananatili sa tinig ng Diyos sa mga tape. Ito ang ministeryo at programa ng Diyos para sa araw na ito. Kung tunay kang naniniwala na si William Marion Branham ang pinili ng Diyos na ikapitong anghel na mensahero, ang pinili ng Diyos nga magsalita at ihayag ang lahat ng ministeryong nakatago sa salita, ang tinig ng Diyos sa henerasyong ito, isang taong may pananampalataya na walang katulad na tao. Ang isa, sinabi ng anghel ng Panginoon na, kung paniniwalaan mo ang mga tao sa iyo, walang makatatayo sa iyong mga panalangin. Kung gayon, ang linggo na ito ay magiging isang pulang sulat na walang katulad. Walang maaaring kunin ang kapayagan ng mensahe ito mula sa amin. Wala. Hindi namin ito maaaring pagdudahan. Kung sinabi niya ito, pinaniniwalaan namin ito. Maaaring hindi natin nauunawaan ang lahat ng ito. Ngunit pinaniniwalaan lang natin ito. Gayunpaman, si Jesus mismo ang nagsabi sa atin, mas dakila siya na sa iyo kasi siya na sa sanlibutan. Hayang bumaon ang iyong sa ating mga puso. Ang kanyang espiritu ay nabubuhay sa atin. Maaari ba nating intindihin iyon? Sa ngayon, habang binabasa mo ang sulat na ito, ang Espiritu Santo, ang Diyos mismo, ang haliging apoy, ay nabubuhay at nananahan sa atin. Paano natin malalaman na totoo ito? Ang sabi ng Diyos. Si Satanas ay patuloy nagsasabi sa atin na tayo isang kabiguan. At tama siya, kami.
Ipinapaalala niya sa atin na wala tayo kung saan kailan natin sa salita. Tama na naman, hindi kami. Gumagawa tayo ng mga bagay na mas alam natin kaysa gawin. Patawarin mo kami, Panginoon. Tama siya. Ngunit kahit na sa lahat ng ating mga pagkakamali, lahat ng ating mga kahinaan, lahat ng ating mga kabiguan, hindi nito binabago ang katotohanan. Tayo ang nobya. Naniniwala kami sa bawat salita. Hindi namin tinitingnan ang aming sarili o anumang bagay na maaari namin gawin. Kami ay isang gulo. Alam lang natin na pinili niya tayo at binigyan tayo ng revelasyon ng kanyang salita at walang makaalis sa revelasyon na iyon mula sa atin. Ito ay itinanim sa ating puso at kaluluwa. Sinabi niya sa atin na kailangan natin magkaroon ng perpektong pananampalataya. Ginagawa naming Panginoon, ganap na pananampalataya sa iyong salita. May pananampalataya kami sa sinabi ng iyong propeta na ganito ang sabi ng Panginoon. Ito ay hindi ang kanyang salita, ngunit ang iyong salita para sa amin. Sinabi sa amin ng iyong propeta kung anuman ang kailangan namin, kung maniniwala lang kami at mananampalataya sa iyong salita, makukuha namin ang anumang kailangan namin. Naniniwala kami. Panginoon, may kailangan po ako. Pupunta ako sa iyo ng may buong pananalig na taglay ko ang iyong salita. Dahil hindi ito mabibigo. Ngunit ngayon, Panginoon, hindi lamang ako lumalapit sa iyo kung may pananampalataya, ngunit may pananampalataya na ibinigay mo sa iyong makapangyarihang ikapitong anghel na sugo. O Panginoong Diyos, hinihiling ko sa iyo na maawa ka sa amin. At nawa ang bawat lalaki at babae nga nakaupo ay naroroon na may anumang uri ng sakit o paghihirap at habang hinahagis ni Moises ang kanyang sarili sa siwang para sa mga tao. Ngayong gabi ay inilatag ko ang aking puso sa harap mo, Panginoon. At kasama ang lahat ng pananampalataya na mayroon ako na sa iyo, na iyong ibinigay sa akin, ibinibigay ko sa kanila. At sinasabi ko, tulad ng mayroon ako, ibigay ko sa madlang ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo ng Nazaret, talikuran mo ang iyong karamdaman dahil mas dakila siya na sa iyo kaysa Diablo na nagsisikap na kilitin ang iyong buhay. Kayo ay mga anak ng Diyos. Ikaw ang tinubos. Ito ay tapos na. Ang kanyang salita ay hindi mabibigo. Anumang kailangan natin matatanggap natin. Halina, samahan kami sa linggong na 12:00 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, upang tanggapin ang dakila pagpapala at pagpapahid nito mula sa Diyos bilang isang bahagi ng nobya ay magtitipon mula sa buong mundo nga nakikinig sa tinig ng Diyos na naglalagay ng kanyang pananampalataya sa ating pananampalataya. Brother Joseph Branham, 63-1110 Siya na nasa iyo. Maaari mong basahin at marinig ang lahat ng sinabi at sinulat ni Brother Joseph Branham sa maraming wika sa www.branhamtabernacle.org/search at www.sbfellowship.info.